Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga minamahal po namin kapatid sa loob ng iglesia, sa iba't ibang dako po ng Pilipinas at iba't ibang dako ng lugar na ito, lugar ng Caloocan, lugar ng Quezon City. Saan man po kayo naroon, ay kami po ay humihikayat, kami po ay lumalapit sa inyo na makisangkot sa banal na gawain ng Diyos. Sapagkat sabi sa Matthew chapter 9 verse 37 to 38, ay nakita ni Kristo na sobrang daming aanihin, ngunit kakaunti ang mga ani. Kaya ang sabi ni Kristo, idalangin nyo sa may-ari ng aanihin ay magpadala siya ng mga ani. Mga kaibigan, mga kapatid, tayo po bilang isang nasa True Church, dapat atin pong ipamahayag, ibalita sa buong sanlibutan ang kanya pong mensahe. Pag-iisa po tayo sa banal na gawain ng Diyos. Tayo po ay magsama-sama, magtulungan upang hindi na magtagal pa ang kanyang pagbabalik dito. Sabi po ni Doug Batchelor ay, we are God's fellow workers even until the end of the age. There is no higher calling, no greater purpose than to be a collaborator with Jesus Christ. Ibig sabihin po, hanggang sa matapos ang sanlibutan ito, hanggang sa matapos ang digmaan mula sa kasalanan, ay tayo po ay fellow workers ng ating pong Panginoon. At sabi po ng ating World Church ay, as a World Church, our focus is to love, to reach, and to share this wonderful good news in the restaurant, in the workshop, in the workplace, in the bus station, in the LRT, everywhere you are. You need to share this wonderful news. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, ang lahat po sa atin ay hinihikayat na makisangkot sa gawain o sa banal na gawain ng ating pong Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Okay, amen. Praise the Lord. Talagang kinilos ng Holy Spirit ang mga kaisipan na kanya pong mga manggagawa. Tulad ni Matt Jonas, isang kabataan, 16 years old. Sister Nida, talagang ating makikita yung sigasig ni Brother Matt sa pagpapahayag ng mga salita ng ating Panginoon. Sister Nida, ano po ang iyong masasabi? Tunay po na ang Holy Spirit po talaga, mga kapatid, mga kaibigan, ang kumilos po ng ating kapatid na Jonas. Amen. Talaga pong hindi na po siya atubili. Sa mura po niyang edad, mga kapatid, ay dito po natin makikita ang pagkamasigasig niya po sa gawain po ng ating Panginoon. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatiran sa lahat-lahat pong dako ng iglesia ng Seventh-day Adventist Church. Kami po ngayon ay inaanyahan po namin kayo na makisangkot na po tayong lahat sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na Panginoon, wala pong pinipili kung tayo may tunay na mananampalataya sa Kanya. Bata man o matanda, babae o lalaki, habang tayo ay may buhay at lakas na ipinagkaloob ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, ibigay na natin sa ating mahal na Panginoon. Tayo'y sumangkot na sa kanyang gawain. Dahil ang kanyang gawain ay hindi pa nagtatapos. Dahil, mga kapatid, sa hindi nagkakaisa ang kanyang mga katauhan. Kaya dapat, mga kapatid, magkakaisa po tayo. Magtulungan po tayong lahat. Huwag natin, mga kapatid, na sabihin natin na, ay, mayroon naman akong ministry na kinakasangkutan. Mayroon na akong isa, dalawa. Mga kapatid, huwag po natin bilangin
ang gawain po ng ating Panginoon ay marami. Hindi po natin mabibilang, mga kapatid. Ito lang po ay paanyaya ng ating mahal na Panginoon. Tulungan po natin siya sa kanyang paghihirap, mga kapatid. Dahil ang ating Panginoon ay naghihirap para sa atin. Kung gaano po ka higit sa lahat ng kanyang pag-uunawa sa atin ng kanyang mga katawhan. Hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, mga kapatid, ang ating Panginoon, kahit nakikita na niya ang mga tao na mga matitigas ang mga ulo, pero ang kanyang pagmamahal ay nanatili pa rin. Kaya mga kapatid, ito lang ang aming paanyaya sa inyo na lahat na tayo ay magpakilos na tayo ng Holy Spirit ng ating Panginoon. Makisangkot na tayong lahat para matapos na ang gawain ng ating Panginoon dahil katulad ng sinasabi ni Brother Matthew na maraming aanihin pero kakaunti lamang ang manggagawa. Kaya ang ating Panginoon ay nangangailangan ng maraming kamanggagawa para siya ay mapabilis na po ang kanyang pagbabalik. Yun lamang po, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. So, narinig po ninyo mga kapatid ang mga pahayag nila Sister Nida at gayon din Brother Matt. At yun po ay panawagan sa ating lahat mga kapatid na tayo po ay maging kabahagi sa gawain ng ating Panginoong Diyos bago po magtatapos ang palugit ng kaligtasan na inaalok niya sa lahat ng tao. So ito po ay panawagan, isang panawagan, maiksing panawagan, pero ito ay dapat nating bigyang pansin. So naway tayong lahat ay makibahagi at makisangkot sa gawain ng ating Panginoon. Ninyo mga kaibigan na kayo po ay makita sa ating mga uploads na mga video. Maaari po kayo gumiti ng pinakamatamis na ngiti at inyo pong nasundan ang ating pong mga video sa ating pong uploads sa Bass Preaching Ministry sa Facebook, gayon din sa Joel Sharing Home at sa iba pang mga platform na nandoon ang ating pong mga video. Masusundan at matatagpuan masundan po ninyo sa mga pamphlets na amin po ipamahagi mamaya na doon po ang mga contact. So salamat po. Magbabahagi po ng salita ng ating pong mahal na Diyos sa oras na ito, ang ating kasama si Matthew Marquez. Ipagkaloob na po natin ang panahon sa kanya para sa pagbabahagi ng salita ng ating pong mahal na Diyos. Pero bago po yun, manalangin muna po tayo mga kaibigan. Aming mga bagit mapangyarihan naming Diyos na tahanan na sa mga langit. Sa oras na ito, salamat po na inyo pong pinagkaloob sa amin na makapagbahagi ng inyong mga salita sa aming pong mga kaibigan sa loob ng bus na ito. Aming dalangin na ang lahat ng aming kapwa mga pasahero sa loob ng bus na ito, aming hiling na ingatan po sila o Diyos, makarating sila sa lugar na kanilang patutunguhan na ligtas sa lahat ng ori ng kapamakan. Ngayon din, ang driver at konduktor, patuloy po silang pagpalain sa buong maghapon sa araw na ito. Ang maraming pong mga pagpapala ay kanila pong makamtan at pag-iingat, kaligtasan, kanilang maranasan mula sa inyo o mahal na Diyos. Salamat sa inyong pagpagdinig sa aming dalangin, aming hatituling namin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Tayo po ay makinig na po sa mensahe ng ay pagkaloob ng ating kasama si Matthew Marquez. Siya nga pala ang inyo pong mapapakinggan at magbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Siya po isang kabataan. Ang edad ay 14 years old. So inyo po pakinggan natin mga kapatid. Parang araw po sa ating lahat. Mga binabahal dito namin mga pasahero. So, pinakagalak po natin ang inyong presensya sa mga oras na ito. So, Kung hindi po ako magpa-mic, rinig po ba dyan sa likod? Hindi. Hindi po. So, ayan. Gagamit po talaga ako ng mic, ano? So, ngayon po ay ako po'y naniniwala
na hindi ito isang aksidente lamang, kundi tinadhana ng Diyos na tayo po ay magkasama-sama dito po sa bus na ito. Mga minamahal po namin mga pasahero, mga kaibigan, at mga kapananampalataya, especially sa gawain ng Diyos, paano nga ba natin makakamit yung true peace, yung tunay na kapayapaan? Sabi mga kaibigan, mga kapatid, sa ating unang puntos, kilalanin ang pangailangan sa Diyos. According to Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakasundo at o hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga minamahal po namin mga pasahero, lahat po tayo ay lahat po tayo ay nagkasala at kailanman hindi nasuntungan ang kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo po, ang kaluwalhatian ng Diyos ay sobrang taas. Ang kanyang kaliwanagan ay hindi mapapantayan ng sino man. Sapagkat sabi dito ay lahat tayong mga tao ay nagkamali at nagkasala. Ngunit unang hakbang sa pagbabalik loob ang pagkilala na kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Kung tayo po ay babalik sa Kanya, tayo po ay makakasuntong ng tunay na kapayapaan. Kung tayo po ay babalik sa Kanya, tayo po ay makakasuntong ng isang masayang kinabukasan. Mga kaibigan, mga kapatid, alam niyo po, sa mga oras po ito, ang Diyos ay hinihilingan po tayong bumalik. Ano po? Sa Kanyang presensya. Ano? Sapagkat, sabi sa Romans 6, verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito po ang kaloob ng Diyos na walang bayan ay ang buhay na walang hanggan kay Panginoong Heso Kristo. So, ibig sabihin, ang daan lamang para magkaroon tayo ng buhay mula sa kamatayan ay si Kristo. Kaya nga sa verse chapter 3, verse 23 ng Romans chapter 3 kanina, sinasabi doon na ang kapatid, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano naman yung naging daan ni Kristo para malibalik tayo sa kaluwalhatian niya? Sabi doon, namatay si Kristo upang tayo doon ipagkaroon ng buhay na walang hanggan sa kanyang pagkaroon sa sanlibutan. Mga kaibigan, mga kapatid, kami ko'y naparito hindi para pagkaroon kayo. Kami ko'y naparito para babalaan ang bawat isa. According to Matthew chapter 24, na sa huling kapanahonan mayroong digmaan sa bansa, paggutom na mangyayari sa buong mundo. Ngunit sabi doon, hindi pa yun ang wakas at hindi pa darating ang Kristo inaantay niya. Alam niyo po, sabi sa Matthew pa rin, verse 43 to 44, ang anak ng tao ay bababa mula sa langit nang hindi nyo nalalaman. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, sa pagbalik ni Kristo sa sanlibutan, walang sino man ang nakakaalam. Hindi ko po ulit pinagmagugulit, pero gusto ko pong sabihin sa inyo na may close of probation na magaganap sa huling kapanahonan. Ang balik loob sa Diyos. Sapagkat ako po ay naniniwala sa mga oras po ito na ang Diyos na nasa langit ay nakatungaw sa atin at inaantay ko tayo kung kailan tayo magbabalik sa Kanya. Mga kaibigan, mga kapatid, alam niyo po sa sanlibutan ito ay magkakaroon po ng pagbawakas. Sapagkat ang pagbawakas na gaganapin sa huling panahon ay paglilinis mula sa mga makasalanan. Believe it or not, brothers and sisters,
My beloved friend, mga kaibigan, may nag-aantay po sa inyong buhay na walang hanggan kung kayo ba'y babalik sa presensya ng Diyos. At ang sumunod po ay mapagpakumbaba at humingi ng kapatawaran. According to 1 John chapter 1 verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na magpapatawad sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo mula sa ating mga kalikuan. Brothers and sisters, and my beloved friend, lahat ng nasa gospel ito, maniwala man po kayo sa hindi, kung kayo po'y ihingi ng tawad sa Diyos, kayo po'y patatawarin niya. Alam niyo po, ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos ay isang mahalagang pagbabalik o isang mahalaga sa ating pong pagbabalik sa Kanya. Ang pagtanggap sa ating pong pagkakamali ay walang mawawala sa atin. Kung tayo po hihingi ng tawad sa Diyos, wala pong mawawala sa atin. At kung tayo po magbabalik sa Diyos, mas lalo walang mawawala sa atin. Pagpus, tayo pa po yung makakakuha ng reward sa huling kapanahunan. Kung tayo po sasampalataya sa Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, na bagamat hindi tayo nagpapalabas, ay naku, makakakuha tayo ng reward. Sino po gusto dito na may reward? At yung reward, buhay na walang hanggan at 1,000 taon sa langit na bayan. Believe it or not, mga kapatid, according to John 14 verse 1 to 3, kayong mga nahihirapan, magsitalima kayo sa akin. At aking sinasabi, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung kaya't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung may paghanda ko kayo ng dakong kalalagyan, ako'y babalik sa sanlibutan upang kung saan ako naroon, kayo din naman ay tumuon. Brothers and sisters, ganun po tayo kamahal ng Diyos. Ganun po tayo kamahal ng Kristo. Na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, after mabayubay, umakyat sa langit, para tayo pong lahat ay maghanda ng dakong kalalagyan. After mapaghandaan ng dakong kalalagyan, babalik si Kristo para kanino? John chapter 3 verse 16. Kayong na lamang ang pagisita ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ipinagdaloob ang kanyang buntong na anak upang kung sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahaba pagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, mga kapatid, ang pagbabalik ni Kristo sa ikalawang pagbabalik ni Kristo ay para doon sa mga tao na nampalataya at naging tapat sa kanyang pangalan. Mga kaibigan, mga kapatid, ngayon po ang oras na magbalik loob. Ngayon po ang oras na humingi ng tawad sa ating mga pagkakasala. Ngayon po ang oras na tayo po'y tinatawagan ng Diyos na bumalik sa Kanya pong presensya. Alam niyo po, sabi na nila, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. At walang matigas na puso kung hahayaan mong makapasok si Kristo sa buhay mo. Mga kaibigan, alam niyo po,